Good morning guys. Kasamahan ko lang si Nika ngayon magpapaservice ng sasakyan. Dalawang sasakyan kami kasi gusto niya iiwan yung sasakyan niya dun. Tapos baka mag-walking kami or mag-breakfast kami somewhere. Hindi ko pa alam. And may da-drop off lang akong lab shipment namin. Sa dialysis. Yun. Sa UPS store. Morning guys, day off ulit, isang araw. Drop off ko lang yung yung laboratory shipment namin. Na supposed to be kahapon ko na pack dapat. Nagulat ako kasi na yung kapalitan ko si ate. Nakalimutan sabihin sa akin na may laboratory pala. Kasi sa facility dumadating yung UPS na truck doon mga 5 o'clock. So kung wala kang may bigay for outgoing, lalampasan ka lang. So yun, buti na lang may malapit na UPS store dito sa amin. Kaya ako laging alay kapag kapag may mga late na kaming nakukuhanan na laboratory. So ayun, kung may late na kaming kinukuhanan for labs, ako talaga laging alay. Pero okay lang, madali lang naman kasi priority shipping na yung naka-label dun sa boxes namin. Kaya pagdating mo sa UPS store, ipapascan mo na lang tapos magpiprint lang siya ng receipt yung tao diyan sa UPS. Madali lang. Yun, uwi na ako kasi meron pa akong online class sa dialysis. Ako yung nag-ayos-ayos lang ng mga stocks namin. Uwi na. Share ko lang sa inyo guys yung magiging topic natin ngayon. Wala nga talaga akong maisip Kung may nagtanong noon, parang isang nagtanong yata kung marami pa daw bang hiring na for RN position dito sa Amerika, no? So natin yan, i-topic natin yan. Hello guys, day off. So tuloy natin, no? Grabe, nakalahati na natin itong 2026. Grabe, ang bilis ng panahon. To think back na inumpisahan ko yung 2026 na nasa dialysis na ako. Malala nyo guys, diba, January, first week ng January na nag-umpisa yung training ko sa dialysis. So yun, 2026 na. Okay pa ba magtrabaho dito? O okay pa ba mag-migrate dito sa US para magtrabaho as a registered nurse? O kung yun ang hinahanap nyong tanong, yes, okay pa rin dito. Kahit 2026 na, kahit medyo dumadami yung gulo na naririnig nyo, kung hindi naman kayo magpapa-apekto doon, well, kung hindi nyo naman iniisip, kung hindi naman kayo hindi naman sa inyo mahalaga yung mga nangyayari na ganun, hindi naman kayo maaapektuhan Basically guys, ang healthcare na trabaho dito sa Amerika ay merong job security. Yun meron talagang job security ang healthcare na trabaho dito sa Amerika. Meron na rin kasi akong na-encounter na ibang tao na hindi sila healthcare field, pero ang na-experience nila ilang beses sila na lay off. So ako parang naisip ko, sabi ko parang nakakatakot yun And then yun nga, naisip ko na napakaswerte natin na nandito tayo sa healthcare, at may job security tayo. Pwede tayo tumagal sa isang unit, isang unit lang, o maski nasa isang hospital ka lang hanggang mag-retire ka.
Ikaw na lang ang susuko kung gusto mo. Napakaswerte natin. Kaya kaya yun ang gusto kong i-emphasize dito. Sa Philippines pa lang, kaya mahalaga yung bedside experience. Kasi it's a good way para you make yourselves resilient sa trabahong bedside. Kasi sobrang taas ng job security ng bedside nursing dito sa Amerika. Bakit? Kasi ang daming maraming nababurnout na mga nurses na ibang lahi sa bedside. Kaya sobrang daming hiring, sobrang daming position na available sa bedside nursing, med-surg. Pero kung special unit ang gusto nyong pasukin, well, sa na-experience ko, parang dito hindi ko lang alam sa ibang state nung naghanap ako ng yung dialysis position, it took me a year. Siguro mga nakatatlong apply ako bago ako na-accommodate. So parang naisip ko, grabe, hindi pala porke nursing maski saan may available na trabaho. Siguro guys, maski saan bilang nurse, kung med-surg or bedside ang gusto mong pasukin, meron talaga. Pero kung special area, para kasing walang umaalis I mean, sa nakikita ko, yung mga nababurnout na sa bedside, nag-special area sila. Na-experience mo kasi guys sa bed, yung mga na-experience sila sa bedside ay napaka mga na-burnout na mga nurses from bedside at lumipat sila sa special area. Grabe na kasi yung grabe kasi yung foundation ng ng bedside Kahit saan kang itapon na specialty unit, magsusurvive ka. Kaya siguro pag transfer nila sa mga special unit, hindi na sila umaalis kasi parang narrow na yung focus sa isang special unit Hindi katulad sa bedside, napaka-broad, di ba? Napaka-general, ganun. Kaya siguro hindi na ganun kadaling pasukin ang specialty unit of nursing dito sa Amerika dahil ang dami ng mga bedside nurses na lumilipat sa mga ganito. Well, yung sinabi ko sa na-experience ko, ganun, medyo nahirapan din ako maghanap ng yung gusto ko talaga. I mean, ang first choice ko talaga after ER ay naalala niyo guys sa Alabama noon. 'Di ba ER ako dati doon? Tapos nung after ng contract, parang undecided pa ako kung saan ko talaga gusto. Pero sanay na sanay pa ako sa trabahong ER. Pero gusto ko sana mas lighter yung yung situation or yung acuity. Much sana, ayoko na masyado ng critical. So, ang first choice ko sana dati noon after ER, naghahanap ako ng mga urgent care. Kasi I find it na parang ang bilis-bilis ko sa mga ganun, yung mga lang, very minor lang yung mga complaint ng mga patient, yung dialysis, hindi ko pa talaga siya naisip noon Kasi parang it's a different world, guys, yung nephrology. Kaya parang hindi ko siya kino-consider dati. Meron pa akong isang gustong pasukin dati noon, which is yung pre-operative nursing, pre-op nurse. Nagtry ako mag-apply sa isang dito, Magnet Hospital. Grabe, siguro naka-20 apply na ako.
ang laging nire-reply sa akin, yung parang mga automated reply ay ano, yung parang um, parang this does not mean that we're not considering you, parang ganun. This does not mean that you're not qualified. Pero ang sinasabi lang daw doon, ano, napakarami nilang number of applicants na hindi na nila na-accommodate yung application ko. Tapos sinabi sa akin ng isang family friend na kung gusto mo kasing pasukin yung hospital na yun or yung company na yan, kailangan mo ng backer. So parang naisip ko, may ganong sistema pa pala dito. So yun, na-realize ko itong 2026 bedside nursing ay mahalagang foundation para maski saan ka kung sabihin natin mag-buyout ka ng contract tapos gusto mong lumipat ng state, meron talagang job security kapag bedside ang papasukin mo ulit. So mahalaga talaga magpaka-resilient kayo sa trabahong bedside. Diyan pa lang sa Pilipinas or kung nasan man kayo. Economy wise, 2026, magsusurvive pa rin ba ang nursing dito? I would say yes. Tumataas yung prices, ramdam namin. Yung cost of living, ramdam din namin yung mahal. Pero kung i-compare nyo na lang sa Philippines, parang grabe, hindi ko na ipagpapalit yung ito. Pa rin ito, good choice pa rin dito. Mga rent and housing prices matataas nga ngayon, pero in time na makaipon kayo, at least achievable. Kung family kayo na nagpaplano na pumunta ng Amerika at 2026 na, hindi pa rin kayo decided, I would say guys, okay pa rin talaga dito sa Amerika. Kasi sa tingin ko napaka-easy ang provision ng needs para sa family mo if you work as a nurse here in United States. Sir, nabanggit mo nga paano kapag yung asawa ko hindi naman bedside o hindi naman healthcare, saan kaya siya pwede? So yung pag ganyan yung situation, basta hindi lang kayo mapili, ang dami pa rin talagang trabaho dito. Hindi ko na may sasuggest kung anong klaseng trabahong pwede sa spouse nyo, pero hindi ka mauubusan talaga ng trabaho dito kung hindi ka lang mapili And yung pamumuhay dito kay 2026 na, okay pa rin. Isipin niyo na lang, compare niyo na lang yung buhay sa Pilipinas. I mean, sa Philippines naman, pwede naman kayo mag-transition sa much higher paying jobs dyan, 'di ba? Meron naman na yung mga USRN accounts na na mga BPO. 'Di mo tataas na rin naman na yung mga sahod doon. Pero come to think of it, ganun na ba yung buhay na gusto nyo hanggang tumanda na kayo sa Philippines? I mean, itong message na to, it's not to invite you na sumama kayo sa amin bilang nurse dito tayo lahat kasi maganda dito. I would say 2026 na, pero sa tingin ko hindi pa rin naman para sa lahat ng tao yung pamumuhay dito kaya tansya-tansyahin nyo rin kung talagang ito yung gusto nyong pasukin. I mean, generally kasi yung pamumuhay dito sa Amerika ay tahimik.
Ang pamumuhay dito yung parang walang pakialamanan, ganun. Bakit hindi to para sa lahat? Kasi tayo naman sa Pilipinas, sanay tayo, parang full of life kasi talaga dyan sa Philippines, diba? Parang, in general, ganun ang mga yung pakiramdam sa Pilipinas, pag nakatira ka dyan, Dito, sobrang tahimik na. Lalo na kapag wala ka masyadong mga kaibigang Pilipino rin. Yan. Pero, perfect ito kung pamilyado ka. At hinahanap mo kung saan mo ba talaga makakamit yung yung dreams mo, o yung parang yun nga, yung dreams mo para sa family mo, na may provide sila ng comfortable life. Nandito yon. Kahit itong 2026 na, okay pa rin mag-start dito. Sir, paano yan? Matanda na kami. 40s or 50s na kami. Kaya pa ba mag-nursing dyan? Ito lang po masasabi ko. Wala pong pinipiling edad dito. Basta kaya nyo. Wala pong discrimination sa edad dito. Depende na lang po sa inyo kung nahihiya ba kayo sa edad nyo na makita ng ibang mga bata na nagtatrabaho pa kayo na ganyan ang edad nyo. Kayo na po yun, yung may problema kung kinahihiya nyo yung edad nyo. Pero kung tinatanong nyo ako is kung acceptable pa ba ang ganong edad para magtrabaho ka bilang nurse dito, yes, 100%. Hindi pa sila nagdi-discriminate dito ng edad, based sa edad. Basta kaya mo pa, basta capable ka pa. Sa makikita naman yun sa orientation pa lang kung kung nagagawa mo pa na maayos yung trabaho mo I-report naman yun ng ng preceptor mo kung ito wala na, makakalimutin na to, hindi to pwede. So yun, it's your time to shine na ipakita sa preceptor nyo kung kaya nyo pa bang magawa yung duties and responsibilities nyo na kahit nagtatrabaho na kayo ng may ganyang edad. So yan, okay pa rin. Yung isang reason kung bakit 2026 na okay pa rin naman pumunta dito bilang healthcare or bilang as a nurse, yung access natin sa sa longevity natin, guys. Isipin nyo yun When I say longevity, yung ikahaba ng buhay mo na maayos ka. Healthcare, yan, may access tayo dyan. Ang dami. Hindi lang sa healthcare. Sa mga properties, yung mga ganyan, mga ini-aim ba kayo na ganyan, na magbabahay, na komportable yung buhay nyo, makukuha nyo pa rin yun. Basta matyaga lang kayo at madiskarte lang kayo, ganun. Ang gusto ko rin naman bigyan ng importance dito, guys, yung yung sa health. Yung access natin kasi sa health ay napaka-importante. At pag nagwo-work ka dito bilang nurse at may full benefits ka, kasama yun. Napaka-importante nun. Siguro kung nandyan pa rin ako sa Pilipinas, baka ang dami ko ng sakit. Dito naalagaan ko na rin yung sarili ko. Tsaka thankful ako sa sa mga benefits na meron ako. Kaya yung sa mga nag-aantay dyan na sobrang tagal at parang nawawalan na ng pag-asa, laban lang, guys, laban lang. I mean, i-cherish nyo na yung nandiyan kayo sa Pilipinas, kasi pagdating nyo dito sa Amerika, mag-a-adjust talaga kayo
Hindi na siya yung pakiramdam na nandyan kayo. Kung ano yung nafe-feel nyo na nandyan, hindi na talaga. Promise. Pagdating nyo dito talaga kung ano puro trabaho talaga trabaho, ipon, ganyan. I mean, may buhay pa rin naman. May buhay pa rin naman. Pero kasi dito sa Amerika talagang yung mga tao talagang puro wala nang panahon makipagchismisan yung mga tao dito. Talagang maahawa kayo sa energy nila na parang lagi silang nagtatrabaho. Laging walang tao sa bahay, parang ganoon. Pag naglakad kayo sa neighborhood, parang asan na yung mga tao? Ganun environment. Wala kayong kamarites sa kapitbahay, ganun. Walang mga ganun dito. Sa mga diyan, tamaan pa rin ng or sa mga diyan, nag-aantay pa rin mag-current ang kanilang mga priority date. Lang guys, wag niyo na lang masyadong magpaka-busy kayo. Kasi naging katulad nyo rin kami, talagang na-frustrating kami sa ng priority dates. Hindi lang 'yun kasi COVID pa noon, 2020. Buong taon na 'yun. Wala talagang kung hindi na nangyari yung COVID, siguro 2020 nandito na kami. Pero sipin niya yun, isang taon, no? Ginawa ko na lang, nagpaka-busy na lang ako. Hindi ko na lang ina-anticipate. Ganun na lang yung ginawa namin noon. Siguro nagche-check lang kami parang every 2 months, mga ganun. Hindi namin naabangan na araw-araw. Hindi naman kami nag-aabang ng buwan-buwan kasi na-frustrating kami. And may nagtanong din na dati pa to, hindi ko lang siguro nasa ko lang to, content bank ko lang to, na hindi ko lang kung kailan ko gagawin, pero ngayon ko na gagawin. Totoo pa ba na parang NCLEX passer ka? Kung NCLEX passer ka, is enough na ba yun to get you a job, nursing job anywhere dito sa United States? Ngayon 2026 na realize ko medyo kulang na yun. Kailangan talaga may bedside experience ka. Kasi ako I would say parang non-negotiable na kung gusto niya talaga makapasok sa hospital dito sa Amerika, hospital work kailangan talaga current ng bedside experience niyo bago kayo pumunta dito. Kasi guys, grabe na rin competition. Marami nang graduate dito ng nursing. Marami na nag-aaral ng mga nursing dito na mga locals. Marami na talaga. Marami na rin nagpapaka-practical dito. Kung papasukin mo ang Amerika na hindi healthcare field, kung ikaw ba yung isa sa mga nanonood dito na parang gusto mo rin pumunta dito pero hindi healthcare ang trabaho na gusto mong pasukin, based na experience ko sa mga tao na nakausap ko na hindi healthcare, competition talaga. Madalas yung karamihan sa kanila, they end up applying to a different job, sa mga restaurant, ganun. Pero hindi naman talaga yun yung linya nila. Pero dahil wala silang mapasukan na na work na gusto nila, na para sa kanila, or kung talaga nagme-make sense sa credentials nila. So sad to say, yung competition ngayong 2026 medyo matindi na. Pero yun nga, kung hindi ka healthcare, na ang
principal mo ay or yung ano, yung asawa mo ay healthcare na pupunta dito at sasama ka, basta hindi ka lang mapili, ang daming trabaho. So in general, ah, hindi lang siguro pang nursing itong ano no, topic na to. Itong kung 2026 na kung okay pa ba mag-migrate dito sa Amerika. Pero I just don't want to forget the thought na yung nangyayari about sa immigration na mga andito. So I don't know. Medyo magulo lang yung gusto niyang gawin, no? Yung about ano ba yun na babalitaan natin na yung work, kung working visa ka dito sa Amerika, kailangan mo uwi daw sa country, kailangan mo umuwi kung saan ka galing bago ka mag-adjust ng status. So medyo magulo lang. Pero kung ano naman, no, hindi mo naman kailangan maapektuhan dun kung ano, kung dumaan ka sa tamang proseso. And ano guys, na ano, napaka-challenging talaga na ano ng pagpunta na alam mo yung journey ng Amerika, sobrang challenging 'yan. Ang dami niyo pagdadaanan, ang dami niyo talagang tanong na alam niyo, walang makasagot ng tanong niyo kung bakit nangyayari 'yan, maraming mga delays. Pero gusto ko lang basahin sa inyo to guys. Hindi lang yan, napakaraming struggles din ng mga nurses dito sa Amerika, no? Ay, hindi lang mga Pilipino, no? Halos lahat na rin naman ng mga tao dito may halos para-parehas na problema na tayong lahat. Sa mga nag-struggle dyan sa mga delays and sa mga, alam niyo yun, mga challenges, share ko lang sa inyo yung ano, yung post ni ano, i-credit ko yun si ano, yung i-share ko lang yung post ni ano, Zach Alvis. Mahanap niyo sa YouTube or Instagram. So kani-credit ko sa kanya tong ano na to. Kasi sa kanya galing to. In case na hindi niyo napuntahan itong post na to, pero ito yung sabi niya. Sabi niya ito yung alam niyo yun sa yung biblical kasi to guys Noah's Ark. Sabi niya ito yung nakakatakot about Noah's Ark. Sabi niya, haven't you noticed and realized the scariest part of Noah's Ark was not the flood. It was the design of the ark. So God gave exact measurements, chose the wood, sealed it perfectly, but there was no steering wheel, walang manibela, walang engine, no captain's chair. But the ark wasn't built to be steered. It was built to float. It was built to be carried. Noah was not the captain, he was the passenger. God was in control. And if you are honest, this is where most of us struggle. Because we pray, we believe, we say we trust God, but deep inside, we still want to control the wheel. We try to control the timing, the outcome, the people, the process. We say, Lord, take the wheel, ikaw nang bahala. Then we panic when things don't move the way we planned. We get anxious when doors stay closed. We overthink when prayers feel delayed. We keep trying to steer what God already promised to carry. Maybe you are there right now. You have dreams, you have prayers, you have a future you are hoping for. But lately it feels like you're just floating. No clear direction, no control, no certainty. And that scares you. But what if this is exactly where God wants you? Because the ark was not designed for speed. It was not designed for shortcuts. It was designed for safety, for protection, for arrival at the right time. Noah did not know when the rain would stop.
He did not know when the land would appear, but he knew one thing: God was faithful to what he built. So, if God is carrying you right now, you are not lost. You are not behind. You are not forgotten. You are being held. Sometimes the most spiritual thing we can do is stop forcing the wheel and trust the one who designed the journey. You are not meant to control everything. You are meant to trust the one who does. And if God promised to carry you through this season, then you will not sink. You will not be destroyed. You will arrive. Not because you were strong enough to steer, but because God was faithful enough to carry. So breathe, let go, and trust the captain. You are not drifting, you are being guided. So, napakaganda, no? Kasi talagang ang dami talagang beses na it is beyond our control. Wala na tayong control sa mga nangyayari na mga ganito, mga delays. Minsan pinipilit din natin, no? Pinipilit natin, kini-question natin, bakit nangyari to? Ano pa pwede kong magawa? Ano ba pwede ko sanang ginawa para hindi nangyari to? Para hindi na-delay? Pero ano no? Napaka-inevitable talagang kailangan mangyari sa buhay mo eh. So, trust the process. Sa mga pupunta pa lang dito, in God's perfect time. So, yun guys. Thank you so much. Kita-kita ulit tayo sa next vlog.